Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Muli po, magandang umaga sa ating lahat, sa bawat nakapakinig. Nandito naman po tayo muli sa ating programang Biyaya sa Pagkaaga, 91.9 BBS FM. Muli po inyong makasama yung lingkod si Pastor Tito Reboriano Jr. At ako po ay nagagalak na palaging makapag-isa po sa inyo sa dakilang gawain na kung saan pinapahayag ang kasalita ng Diyos, ang kanyang kadakilaan at kalawalhatian. Nais ko pong buksan ang ating programa ngayon na babasahin ko po muna dito sa Aklat ng Awit, Kapitulo 8, 4 hanggang 9. Ito po ang sinasabi sa Awit, chapter 8, verse 4 hanggang 9. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kalingain? Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig sa lahat ng bagay, malaki, maliit, mga baka tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa ilalim ng tubig. Sa buong daigdig, ikaw, Yahweh namin, ang banal mong ngalan ay dadakilain. Tayo po muna manalangin. Panginoon, muli po, Ama, salamat sa panibagong araw, sa magandang umaga, sa buhay na pinagkaloob mo. Ang iyong kaningningan, Panginoon, nawa Diyos, ang iyong kalawalatian ay lubos na may pahayag at maangkin ang lubos ng mga taong iyong nilalang, Panginoon. Salamat po muli sa aming buhay na pinagkaloob mo. Salamat sa kadakilaan mo at pag-ibig na kung saan, Panginoon, hindi namin masukat ang kalaliman at kalawakan nito. At salamat, Panginoon, dahil binigyan mo rin kami ng halaga bilang iyong mga nilalang. Kami nilikha mo para sa dakilang layunin. Tulungan mo po kami sa umagang ito na maunawaan po namin kung bakit kami nandito sa mundong ito. Ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng buhay? Kung bakit kami binigyan mo ng buhay at pinagkalooban mo ng halaga, Panginoon. Kaya lubos makita po ng bawat isa ang kahalaga ng buhay habang nabubuhay siya sa mundong ibabaw. Muli po salamat. Ito po ang tayong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais ko pong bigyan daan ang ating tatalakayin sa umaga pag ito ang isang dakilang katanungan. Sabi po dito, bakit ba tayo naririto sa mundo? Yan. Ano ba talaga ang layunin? Bakit tayo naririto sa mundo? So kababasa lang po natin sa Aklat ng Awit ang kahalagahan. Mismo ang Panginoon nagbigay sa atin ng halaga. Kung sino ba tayo, kung bakit pinahalagan tayo ng Panginoon, dapat makita rin natin sa atin buhay na may mahalaga at may dakilang layunin ang Diyos. Hindi disgrasya, hindi disgrasya kung bakit tayo ipinanganak dito. Sa kabila po lang maraming hamon sa buhay, maraming mga katanungan ang tao. Di ba? Maraming alalahanin, maraming problema kinakaharap, at lalo na sa pangyayari sa kapalibutan po natin, lalo na sa buong mundo, ang mga pangyayari ngayon, iba't ibang mga pangyayari, mayroong digmaan, mayroong mga terorista, mayroong mga problema, ang ekonomiya, hindi pagkakaunawaan, mga alitan, lahat-lahat nangyayari po. Magulo. Kung titilan po natin, kumusta ba ang ating buhay? Dapat magkaroon tayo ng tuloy na kapayapaan sa gitna ng mga kaguluhan sa palibot po natin. Makita po natin ang ating halaga kung bakit tayo naririto sa mundo. Di po ba? Kasi po upang matagumpay po tayo sa buhay, kailangan nating unawain ang layunin ng ating buhay. Ang pinakamalaking trahedya po ay hindi ang kamatayan, kundi buhay na walang layunin.
Ang buhay na walang layunin ay pagalaw na walang kahulugan. Ngunit sa pamagitan po ng Biblia, ay ipinahayag ng Diyos ang layunin ng buhay natin. Yan, makita po natin sa Biblia. Napakahalagang makita natin kung bakit tayo naririto sa mundong ito. Sinasabi po ng Biblia sa Isaiah 44:2, Isaiah kapitulo 44, versikulo 2, ito ang sinasabi ng Panginoon. Niya na lumika sa iyo na nag-anyo sa iyo sa sinapupunan. So, ibig sabihin, napakadakila ng Diyos na makita natin kung paano tayo hinubog ng Panginoon. Sa sinapupunan pa lang tayo. At ito pinagpapakita na sino ang lumika sa atin, ang dakilang katangalungan. Kundi po, walang iba kundi ang Diyos. Yan. Alam po natin na ang Diyos ay dakilang manilikha at hinugis niya ang lahat sa mundong ito. At nakita po natin, naglalangin niya ang lahat ng bagay. Sa aklat ng Henesis, sa simula pa lang, itinatag niya ang liwanag at dilim at lahat ng kapaligiran, ang mga hayop, mga halaman, ang dagat. At lalo na, binigyan niya tayo ng buhay. Yan napakahalaga dito. So po, ang pagsilang po ay hindi isang pagkakamali. Isipin po natin, hindi nagkamali ang Diyos. Ikaw po ay buhay dahil niloob ng Diyos, dalikain ka. Walang ginagawa ang Diyos nang hindi sinasadya. May dahilan ang Diyos nang ikaw ay likhain niya. Yan, mayroon po siyang dahilan kung bakit tayo narito dito. Kaya po dapat malaman natin ang layunin ng Diyos. Kung titulan po natin sa Colosas 1:15-16, sabi po dito, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Lahat ng bagay, pati tayo, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamagitan niya at para sa Kanya. Yan po. Kung bakit tayo nilikha ng Panginoon, ay para talaga sa Kanya. Sino ba tayo? Binigyan tayo ng halaga ng Panginoon. Nilikha tayo ng Diyos para sa Kanya. Nais siya magkaroon tayo ng isang kaugnayang may pag-ibig sa Kanya at mabuhay tayo para sa Kanyang kapurihan. Mahal ka ng Diyos at nilikha ka niya para sa Kanyang mga layunin. Yan po, nilikha niya ang mga tao dahil sa pag-ibig para sa layunin ng pagbabahagi ng pag-ibig. Ang mga tao ay nilikha upang mahalin ang Diyos at ang bawat isa sa atin. Karagdagan pa ng lalangin ng Diyos ang mga tao, binigyan niya sila ng mabuting gawain upang maranasan nila ang kabutihan ng Diyos at may pakita ang Kanyang larawan sa paraan ng pangangalaga nila sa mundo sa isa't isa. Kaya po, napakadakila po ng Diyos ng bago lalangin ang tao, nilalang niya ang lahat ng pangangailangan. Nakita po natin ang mga hayop, ang mga halamanan, at lahat na hindi nagkulang ang Diyos. At sa gitna ng hardin ng Eden, nilalang niya ang unang tao, sila at Eva. At nakita niya ang kagandahan at siya pinamahala. Di po, nakita po natin to. Ngunit sa gitna po ng pagpapahalaga ng Diyos, mayroon po dakilang katanungan. Sabi po nga po dito, ano ba ang mga bagay na labis pinapahalaga ng mga tao kung kaya hindi sila makapamuhay para sa mga layunin ng Diyos? Yan po, nakikita rin po natin sa ating buhay ngayon. Marami pong pinapahalagan ang tao kung mga bagay na ito, kung bakit hindi sila makapamuhay para sa mga layunin ng Diyos. Makamundo. Tingnan po nga natin na ang tao ay, alam po natin na nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan at maraming bagay siyang ginagawa ayon po sa kanyang sariling pamamaraan at hindi sa pamamaraan ng Diyos. Kaya maraming pagkaabala ngayon ang tao na ginagawa niya na hindi niya pinapamuhay ang mga layunin sa Diyos. Ito po ang pagkaabala lalo na sa mga problema sa buhay, mga hamon, makamundong pamamaraan, mga pangangailangan na material na bagay ang lalong pinapahalagaan natin, ang ating sarili. So, yan po ako minsan ang namumuhay sa mga iba-ibang bisyo, mga pag-aabala sa mga hindi nakakalugod sa Diyos. Ano po? Makalaman na pamumuhay ika nga. Yan po kung bakit hindi nararanasan ng tao ang magandang layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Sinasabi po sa Isaiah 43:7, sinasabi ng Panginoon, bawat isang tinawag sa pamagitan ng aking pangalan, ang mga nilikha ko para sa aking kaluwalhatian. So kung makikita po natin,
Ang layunin ng Diyos kung bakit tayo nilikha ay upang makapagbigay sa Kanya ng kaluwalhatian. Yan po. Nilikha po tayo para sa Kanyang kaluwalhatian. Yan po. Nilikha tayo ng Diyos upang ipamalas ang Kanyang kadakilaan sa atin, kabutihan, at katotohanan sa pamamagitan natin. Ang mamuhay para sa kapurihan ng Diyos ay ang pinakamahalagang tagumpay na pwede nating makamtan. Ang Diyos ay lubos na naluluwalhati sa atin kapag tayo ay lubos na nasisihan sa Kanya. Ang tanong ngayon, nasisihan ba tayo sa presensya ng Panginoon? Kasi po, sa katotoo lang po, maraming mga taong naniniwala na mayroong Diyos. Pero ang problema ay hindi nila kilala ang tunay na lubos. Hindi na kilala lubos ang Diyos. Hindi niya alam kung sino ba, ano ba talaga hindi niya maranasan ang mga bagay na ito. Yan po ang unang problema natin kung bakit hindi ang Diyos naluluwalhati nasa buhay ng tao. Dahil bakit po? Kaya dapat malaman ng tao, maniwala siya, at lubos na makilala niya ang Panginoon. Dahil po, sabi nga, maraming naniniwala na mayroong Diyos, pero hindi siya naluluwalhati. Ibig sabihin, ang tao ay hindi niya makamtan ang tunay na kasaganaan sa buhay, lalo ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya po, dapat na malaman ng tao na maunawaan niya, makilala niya ang Diyos muna, at upang malubos na makamtan niya ang magandang relasyon, maranasan niya ang tunay na kalayunin ng buhay. Kaya dapat, paano ba natin makikilala ang Panginoon? Ano po? Dahil po ang Panginoon mismo, nagsabi po sa Pahayag 4:11, sabi nga, ang Diyos ay karapat-dapat at tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan, at kapangyarihan, sapagkat siya ang lumalang sa lahat ng bagay. Yan po dapat ang bumalik sa Panginoon. Inuutos sa atin na mamuhay para sa kapurihan ng Diyos at maging salamin ng Kanyang kadakilaan, sapagkat ito'y karapat-dapat sa Diyos, dahil ang Diyos ay may likha ng lahat ng bagay, karapat-dapat siyang tumanggap ng lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. Kung bakit makita po ng tao sa kanyang buhay ang napakahalagang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, nakita natin sa kanyang mga nilalang ang ating mga pangangailangan. At ang unang layunin ng Diyos ay magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa Kanya. Pag hindi po makita ng tao ang kahalagaan nito, ay lubos na mawawala siya ng pag-asa. Maraming mga hamon sa buhay na pag hindi natin naranasan ang presensya ng Diyos sa ating buhay, ay mawawalan tayo ng kumpiyansya. Yung sinasabi natin spiritual confidence, na dapat mamayali sa atin yung tunay na kagalakan na sa presensya ng Panginoon. Yan po yung spiritual na confidence na sinatawag natin. Ngunit meron po dito isang katanungan. Ano sa palagay mo ang kahulugan ng sumusunod na pangungusap? Meron po kasi pangungusap na sinasabi, ang buhay ay tungkol sa pagpapaubaya natin, gamitin tayo ng Diyos para sa mga layunin niya. Hindi ang gamitin natin siya para sa ating mga layunin. Yan. So, ang ibig pong sabihin, ang buhay ay tungkol sa pagpapaubaya natin, gamitin tayo ng Diyos para sa mga layunin niya, hindi ang gamitin natin siya para sa ating mga layunin. Kung minsan po, nagkakamali ang tao, na kung minsan ginagamit niya ang Diyos para sa kanyang sariling layunin. Iba po yung gumagawa tayo upang parangalan ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa, kaysa gamitin natin ang Diyos para sa ating layunin. Ano po? Kung titinan po natin, sabi nga po sa 1 Korinto 10:31, ano man ang ginagawa natin, gawin natin ang lahat sa ikirarangal ng Diyos. Yan po. Dapat makita sa ating buhay na, sa ating pang-araw na pamumuhay, na ang Diyos ay naluluwalhati sa atin. Ano man ang ating gawain, dapat nating tanungin ang ating sarili, bakit ko ginagawa ito? Para kanino ko ito ginagawa? At ang kasagutan ay dapat laging ginagawa ko ito alang-alang sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Kung hindi natin ito masasabi,
Hindi natin dapat gawin ang mga bagay na iyon. Yan po, maliwanag na dapat ang bawat sa ating buhay ay naging kakaroon ng reflection sa ating sarili. Ano man ating mga sinasabi, ano man ating mga ginagawa, ay dapat laging ito'y ikararangalan at maging kapurihan ng Diyos para sa atin. Yan po talaga ang layunin ng Diyos kung bakit tayo nilalang ng Panginoon. Malawalhati siya, makita sa ating buhay. Kaya ano man ang ating mga desisyon, ating mga ginagawa ay para sa ikararangal ng Diyos. Para makita po ng tao na purihin siya, malawalhati siya sa ating buhay. Kaya nga po ang Panginoon sinasabi po sa Jeremiah 29:11, pagkat alam ko ang aking mga plano para sa inyo, ang mga planong kayo'y papaunlarin at hindi ipahamak, ang mga planong kayo'y bigyan ng pag-asa at kinabukasan. Yan po ang layunin ng Diyos kung bakit tayo nilikha ng Panginoon. Malaman po natin na sinabi niya na ang kanyang mga plano para sa atin, ang mga planong tayo'y paunlarin at hindi ipahamak, ang mga planong kayo'y bigyan ng pag-asa at kinabukasan. Kung minsan po, sa magpapapahig na ito ng Panginoon, marami pong kuminsan ang tao ay nakikita niya sa kanyang buhay na kung minsan sinisisi niya pa ang Panginoon kaya nagkakaroon pa siyang mga parang sabi nga natin mga grudges o kaya mga yung bang kuminsan tayo ay sinasabi, nasaan ba ang Panginoon? Mayroon ba tulad? May mga pangyayari sa ating buhay na kuminsan tatanungin natin, nasaan ba ang Diyos? Tunay nga ba ako iniibig ng Panginoon? Yan po ang malaking isang problema na pag hindi nakita ng tao na ang Diyos mismo ang unang gumawa ng paraan upang hanapin ang tao, magkaroon ng pag-ibig at relasyon sa Kanya. Siya po mismo ang unang gumawa nito. Ngunit sa kabila naman po nito dapat makita, mayroon dakilang responsibilidad ang tao upang makita niya kung paano niya matanggap ang malaking bagay na binibigay sa atin ng Panginoon para makamtan natin ang Kanyang presensya sa ating buhay. Kaya kung titinan po natin, bago tayo ipinanganak ay nabuo na ang plano ng Diyos para sa buhay mo. Ang pag-asa ay nagbumula sa pagkaunawa ng mabuting layunin ng Diyos para sa buhay mo. Dapat po maunawaan ng taong ito. Kahangahangang mga pagbabago ang mangyayari sa buhay mo kapag nagsimula kang pamuhay para sa layunin ng Diyos. Nais niyang gawin na makabuluhan ang buhay natin. Kaya po, kung titinan po natin, mayroong problema na dapat maunawaan muna. Unang-una, makita ng tao na paano manumbalik. Kasi po, kung titinan po natin na sa una po, napakaganda ang plano ng Diyos nang lalangin si Adan at Eva at nilagay siya sa Hardin ng Eden at makasama at binigay na ang lahat ng pangangailangan ng tao sa gitna ng Hardin ng Eden. Ngunit po, mayroong masamang nangyari. Sabi nga natin na mayroong binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan na pumili. Ngunit nakita po natin noon, sa una pa lang ng nilalang niya ang tao, nagkaroon ng pagsuway sa layunin ng Diyos. Hindi sinunod ng Diyos ng tao, hindi sinunod ang Diyos ng tao. Sa halip ay pumili nila ang kanilang sariling desisyon. Kaya doon po nagsimula nang suwayin ng tao ang tagubilin ng Diyos. At sabi nga doon, huwag kang kakain ng bunga ng ang punong kahoy sa gitna ng Hardin ng Eden. Pag kinain nyo, mamamatay kayo. Ngunit ano po ang ginawa nila? Hindi sila sumunod sa Diyos. Kinuha nila at kumain si Eva at binigay din si Adan at doon nagsimula ang kasalanan. Kaya po ang tao, sabi nga natin, tayo ay may likas na maging makasalanan. Kasi po ito yung namanan natin sa ating mga magulang. Yung patay ang espiritu, ibig sabihin, nawala yung kaugnayan natin sa Diyos. At ito po'y dapat manumbalik muli. Kaya po ko ang tao ay namumuhay ngayon sa kasalanan, hindi niya naranasan ang tunay na pag-ibig ng Diyos dahil po sa kasalanan. Kaya dapat manumbalik ito. Paano po makakabalik itong muli? Ito, dapat pong gawin natin. Alalahanin natin na mismo ang Diyos ang gumawa ng paraan. Ano po ang ginawa niya?
muli niyang binigay ang kanyang anak na si Jesucristo. Kaya nga po, sabi nga natin, ang Diyos ay nagkatawang tao, si Jesus, at ang pinakayang layunin ay upang iligtas ang mga makasalanan. At tayo yun. Ano ang ginawa ng Panginoon? Ito na po yun. Inialay niya ang kanyang buhay para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Upang sa pamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, papatawarin tayo at linisin tayo sa ating mga kasalanan. Doon po dapat magsimula. Dapat tayo manampalataya sa Panginoong Jesucristo na siya'y pumunta rito sa lupa upang bayaran ating mga kasalanan. At ito yung pinakadakilang regalo o pag-ibig na ipinakita ng Diyos sa atin. Kung tayo po'y mananampalataya sa Panginoong Jesus na siya'y namatay para sa atin at tayo'y sa pamagitan ng pagbuhos ng kanyang dugo, sa pamagitan noon ay tayo papatawarin. Dapat lumapit tayo sa Panginoon. Sa unang-una, aminin natin na tayo mga makasalanan at hihingi natin ang kapatawaran ng mga kasalanan ng ito. Tunay nga na pagsisisi, ibig sabihin, ang tunay na pagsisisi ay paghingi ng tawad sa ating mga kasalanan at pagtalikod dito. At ipamuhay na natin ang banibagong buhay na binibigay sa atin ng Diyos. At tunay nga ang pangako ng Panginoon na oras na ipahayag natin ating mga kasalanan, tapat siya at makatarungan at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kalikuan. Yan po ang unang dapat nating gawin. So lumapit tayo sa Panginoon, humingi tayo ng kapatawaran, at pasalamat tayo sa Panginoon dahil sa kanyang dakilang biyaya ng pagpapatawad. Tayo nga ay lilinis na pa. Doon magsisimula ang pinakaunang hakbang upang muli tayo manumbalik sa presensya ng Panginoon. At yan po sinasabing, napawalang sala na tayo, wala na tayo sa hatol, at binibigyan tayo kaagad ng kanyang banal na Espiritu Santo upang manahan sa atin. At siya na ang kikilos sa ating buhay sa dakilang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. May papamuhay po natin ang buhay na may kabanalan. Hindi na po dapat tayo namumuhay sa pagkakasala. Tutulungan tayo ng Diyos na ipamuhay natin dahil ang ating likas pong makasalanan na buhay ay wala pong kapangyarihan na baguhin ang ating buhay. Walang kapangyarihan na linisin tayo ng ating sariling pamamaraan. Ang kapangyarihan ng Diyos ang kanyang biyaya. Kaya po, kung tayo lalapit sa Panginoon muli, manunumbalik tayo sa Kanya, tuwang-tuwa ang Panginoon na lumapit tayo sa Kanya at maranasan natin muli ang Kanyang pag-ibig sa ganung pamamaraan. Kaya po, pasalamat tayo sa kadakilaan ng Panginoon. Nilalang tayo ng Diyos para sa Kanyang dakilang layunin at dapat ang ating buhay ay dapat makita na maparangalan ang Diyos sa bawat ating ginagawa. Kaya bagay natin gawin. Ang bawat isang bagay, tatanungin muna natin ating sarili. Tunay nga bang ang gagawin kong ito ay sa ikapupuri o ikararangal ng Diyos? Pag hindi, huwag mo nang gawin. Dahil ito'y labag sa Panginoon. Kaya po, sa patuloy nating pagbabasa ng salita ng Diyos, ang Biblia, sa patuloy nating makilala ng lubos ang Panginoon, ang kanyang dakilang layunin, ipinakikita sa atin simula pa ng lalangin ang mundo hanggang sa kanyang pagparito dito sa mundo, pagpunto niya rito sa una pagpunto niya rito sa mundo, ang pag-alay ng kanyang buhay. Alam natin siya namatay, sa ikatlong araw siya nabuhay at uminakit sa langit at muling babalik. Iyan na lang po ang hinihintay natin. Nakita na natin, ipinahayag na sa salita ng Diyos sa simula ng kanyang nilalang hanggang sa katapusan ng mundo, hanggang sa pagtatag ng kahuli-hulihan ng kanyang kaharian. Alam po natin na ang Diyos ay maghahari sa atin magpawalang hanggan. At ang buhay natin dito sa mundong ito, sa pisikal na buhay, ay pansamantala lamang. Ngunit salamat, mayroon pa tayong ikalawang buhay, na buhay na walang hanggan na pinagkakalob sa atin. Ito'y ang pagkikipag-isa natin sa Kanya. Ito ang pananampalataya natin sa Kanyang anak na si Jesus. Lumapit tayo sa Kanya at ito ang layunin ng Diyos upang madama natin ang Kanyang tunay na pag-ibig. Madama natin ang tunay na layunin at malaman natin kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. So napakadakila po, mga kapatid. Ang pagsilang ng Diyos sa atin dito sa mundong ito ay hindi po disgrasya. Dapat maunawaan natin na binigyan tayo ng Diyos upang may pamuhay ito ng marangal
may magandang layunin na kaya-aya. Dito po natin maranasan yung kapayapaan at kagalakan. Anumang mga paghamon sa buhay, mga trials, ika nga, ay kaya natin matagumpayan dahil ang kapangyarihan ng Diyos sa dakilan niyang biyayang kumikilos sa atin. Iyan po ang dapat mag-iral sa atin. Palagi nating alalahanin na hindi natin kayang sa sarili nating lakas, hindi po. Hindi nagmumula po ang bagay na ito. Dapat alalahanin natin na ang lahat ng kapangyarihan ng pagkilos ng Diyos sa ating buhay ay nagagaling mismo sa Panginoon. Kaya po ang paghahari sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, yan po, ang presensya ng Diyos ay nasa atin na. Ang presensya ng Diyos. Sabi nga, nasa atin na ang kaharian ng Panginoon. At lalo na, ang tunay na paghahari ng Diyos, makamta natin sa pangalawang buhay, pagsimula. Kaya po, ang kamatayan ay simula lang po na kung saan, sabi nga natin, ang kamatayan ay isang bagay lang na kung saan paghahanda sa atin para sa ikalawang buhay. Kaya po, salamat muli mga kapatid na malaman po natin na ang pisikal nating katawan dito ay maglalaho. Ngunit salamat dahil nakita natin na mayroong layunin ang Diyos kung bakit tayo nilalang dito. Hindi po disgrasya. Kaya dapat palagi nating isaisip na mahal tayo palagi ng Panginoon. At ito rin dapat lang nating isaayos ang ating buhay sa paglapit sa Kanya, paghingi ng tawad, pagsisi sa ating mga kasalanan at magtiwala tayo sa Panginoong Jesucristo. Na lubos sa Kanya lamang tayo makakakuha ng dakilang biyaya at lalo sa ating pagbabasa ng salita ng Panginoon, ang Biblia, napalaking bagay na lubos nating makilala ang Panginoon. Kaya po muli mga kapatid, salamat sa bawat isa sa ating mga tagapagkinig. Salamat sa bawat isang patuloy na nagtataguyod po ng programang ito. Kaya po, lubos sa bawat araw ng ating buhay palagi itong nating napakinggan. Kaya muli po, ako po ay nagpapasalamat ng muli sa bawat isa sa atin na tagapakinig sa ating programang ito. Kaya sa ating po pagtatapos, tayo po ay manalangin muli. Panginoon, salamat po muli, Panginoon. Kung paano binigyan mo ang aming buhay ng dakilang layunin. Pinahalaghan mo kami, Panginoon. Hindi po disgrasya kung bakit kami nandito sa mundong ito. Salamat po, Panginoon. Dapat lang namin lubos kang makilala at lubos sa makamtan po namin. Dahil alam namin ito rin ang layunin mo kung bakit kami nilang dito upang ipamalas mo ang dakilang mong pag-ibig sa amin. Ganoon din, Panginoon, ipamalas din namin ang tunay na pag-ibig sa iyo. Kaya patulungan mo po kami sa bawat ng aming araw ng ating pamumuhay. Salamat po sa programang ito. Salamat sa aming mga taga-pakinig. Salamat po sa aming mga kasama po dito sa radyo, mga sa technical side, si Ariel, sa iba pong kasamahan dito. Sa aming pong sponsor, si Ma'am Lalaine Villaferte. Muli po, salamat sa kanyang buhay. Nawa, Panginoon, patuloy po itaguyod sa kanyang kalakasan at kanyang kagalakan sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Kaya po muli po, salamat po. Ito po ang tayong dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen at amen. When the